ang administrasyon, lalo-lalo na po ang DOJ patungkol po dito. Dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para po mag-grant ang extradition. Naipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way, nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol Mga papeles lang ho. po doon sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. May reaction na po ba tungkol dito si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the Timor-Leste court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a, quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the Timor-Leste court to fear that former Congressman Teves will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Malabo ho yun. No? Papaalala ko lang ho mga kababayan, ang lawyer ho niyan, si Teves, si Buloyski, sino pa ba? Si Teves, si Buloyski, ang mga lawyer niya mga yan, si Gasolito, mga bossing. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang ating administrasyon through DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang desisyon po ng Korte po ng Timor-Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga mag-grant ang extradition. Ayan. Follow up. So may habol pa po baka mamaya pakita ni Topacio, oy, wala na, panalo na kami. Aapila pa din ang gobyerno para mapabalik si Congressman Arnie Teves sa Pilipinas. Question from Maricel Halili. Good morning, ma'am. One quick follow-up lang. Gaano kalaking setback ito in terms of the investigation against Congressman Teves? Malaki po ang magiging impact po nito considering na may mga di umanong biktima na nag-complain naman laban po kay dating Congressman Teves. So kaya po hanggat makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Jean Mangalus, Philstar. Good morning. Justice Secretary Remulla admitted that the justice system in the Philippines failed the EJK victims and that cases are very hard to pursue here. So are we Sabi ni Benz Basina, dapat sa Timor-Leste din mag-apply ng asylum si Harry Roque. still capable of pursuing drug war cases beyond former President Duterte? How are we looking for accountability for other drug war suspects? Sa ngayon po, hindi po tayo tumitigil na magbigay ng hustisya. Hindi din po natin tinitigilan ng paglaban sa mga iligal na droga. Kakayanin po natin to at hindi po tayo magsasawalang bahala po patungkol dito. Quick follow-up. Are we taking specific steps to address the supposed systematic lapses in the justice system? Ngayon po, nakikita po natin kung paano po magtrabaho ang administrasyon. Nagkataon lamang po siguro kaya nagkaroon po ng kaso sa ICC dahil gumagana naman po ang hustisya sa ibang tao. Nagkataon lamang po siguro na yung hustisya na dapat na makamit dahil sa pangyayari sa war on drugs ay hindi nakamit sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yun naman talaga eh. Kaya umabot naman po ng ICC, mga bossing, kakasuhan mo ang dating Pangulo. 'Di ba? Na hindi nga magalaw-galaw. Kaya umabot po sila sa ICC, mga kababayan.
Pero how will we pursue justice in the Marcos administration? Kung meron po mga nag-file na complaint at kumpleto naman po ang ebidensya at mapapakita po na dapat pong iakyat ang mga kasong ito sa korte, yan po ang gagawin ng DOJ. Ans Game na, yung sagot nyo na, yung sagot po nila, mga kababayan, doon po sa nangyaring hearing sa pangunguna po ni Senadora Amy Marcos. Ito na ho yata. Soberano, Bomboracho. Yusek, good morning. Reaction lang din from the palace. Former presidential spokesperson Harry Roque said that he's no longer in The Hague at Hindi, ito yung pagtatago pa pala ni Roque. 'Di ba? Sabi ni BP Sara, hindi po kasama si Roque sa mga lawyer no natatayo para kay dating Pangulong Duterte. O, tapos biglang binidyo ni Robin Padilla, umiiyak na palabas ng dahig. pinoformalize na lang daw po niya ngayon ang kanyang asylum process. Reaction po. Siguro po mas maganda po talaga since hindi naman po siya parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ba yan ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya uuwi? Mas Sabi ni Jerry Sel, Sir Mark, pinatawag ng TRICOM ang DDS vlogger, takot makulong sa kamera, kaya umattend na sila. Ito ba yun? Nasaan ba yun? Ito. May litrato tayo. Yan yung sinasabi ko sa inyo na ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. O yan, nandyan na nga sila. Pumunta na sila. Siguro, may hearing ba ang ano ngayon? May hearing ang TRICOM? Hindi ko alam Kasabay siguro natin. Live, sabi, Kiara May, live sila. Tuloy na natin to. Tapos manood tayo ng hearing. Ano po? Kasabay siguro natin sila. umuwi muna siya dito at patunayan niya po talaga na siya po ay walang kasalanan. Sabi nga po natin, siya mismo po ang nag-amin, siya po mismo galing sa kanyang bibig ang mga kwento, ang mga dokumentong kanyang sinabi sa Quadcom hearing. Hindi po ba mas maganda na siya rin po ang mag-present nito para mapatunayan niyang siya ay malinis? Wala naman, tago lang si Roque. Tapos sinasabi, pinupolitika siya. Humihingi ng asylum dun. Wala namang kumbaga mga bossing, wala naman talagang masamang maipapakita siya na intensyon ng ating gobyerno para payagan siya. 'Di ba? Sabi ni Kathleen, Pasa, bye Mark, hearing muna ako. Ako din mamaya konti. Ma'am, since wala pa Hindi, ito, hahanapin ko na nga yung hearing. Ituloy natin dito. pong kaso laban kay Attorney Roque and wala na po siya sa The Hague, nagtatago na po siya ngayon. Ano na lang po pwedeng gawin ng gobyerno? I-monitor po ba siya or makipag-coordinate kayo sa Interpol sa whereabouts niya? Hanggat wala po kasing kaso at hindi siya maituturing na fugitive, hindi naman po natin mahihiling sa Interpol na magkaroon ng red notice, most probably blue notice. Correct. Kaya yung nandoon siya, nakita siya sa dahig. Hindi pwedeng itawag sa Interpol. Oy, bakit pakihuli naman si Roque? Kasi nandoon sa Interpol at wanted sa Pilipinas yun. Hindi naman po sa buong Pilipinas o sa batas ng Pilipinas. Wanted pa lang po si Roque ngayon, mga kababayan, sa Congress lang ho. No? Sa Congress pa lang ho. Pero isasangguni po muna natin sa DOJ kung ano po yung susunod nilang hakbang. Thank you, ma'am.